rape niya po ako. Sabi ng hubarin mo shorts mo eh. Ayaw mo? Gusto mo bang kunin ko yung TV niya ulit? Hindi ko na babalik yun. Wag! Hubad na. Maghubad ka na. Paano kami rape? Anyway. Pagkatapos, anong nangyari? Please na siya. Isang sasya sa lang ba niyo? Paalam sa ate ko. Alis kami. Dalan niya ako sa lugar na maraming kwarto. Anong ginagawa niyo sa inyo? Niya. Shorts ko. Ay, t-shirt ko. Sabi ko ay ayoko. Ilang beses lang nagiging ko? Grabe. Dahil sa katapangan ni Onay, naglabas na ng warrant of arrest ang fiscal para kay Buboy. Tumakas si Buboy at hindi pa nakikita hanggang ngayon. Ipinanganak naman ni Onay ang naging bunga ng nangyari sa kanya. Sige!
Ayan! Ang baby mo! Onay, natingin mo mabuti si ate ha kung paano magpasuot ng pin. Oh, sus! Ang cute-cute naman. Ayan, ayan, inikot ko kanina. Tapos, lalagyan mo na ng pin dito. Ha? Naintindihan mo? Ah, ikaw naman, dali. Sige nga. Ikaw naman, dali. Sige na. Ayan. Oh, di, ikot ng konti. Ayan. Ako na lang. Parang natuto ka. Gusto mo? Hanggang ngayon, Sharo, naiisip ko pa rin na sana hindi ako nagtiwala kay Buboy. Sana hindi ko binaliwala ang mga duda ko. Sana mas pinagtuunan ko ng pansin si Onay. Pero alam ko hindi ako pwedeng mapako sa napakaraming sana. Dahil hindi pa tapos ang laban. Dahil kailangan ko magpatuloy para sa pamilya ko at para kay Onay. Hanggang dito na lamang at lubos na gumagalang. Elsa. Ipinakita sa atin ni Elsa na ang pagiging pamilya ay higit pa sa pagiging obligasyon. Dahil ang mabigyan ng pagkakataon na mag-alaga at magmahal ng isang kapamilya ay isang pribilehiyo na hindi dapat sinasantabi. Ito ay dapat ipinagkakaloob ng buong puso habang kapiling natin sila. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, kapamilya.